Paano bumalik sa dating ikaw kung ikaw ay may anxiety disorder? Kadalasan, pag tinatanong ko yung aking mga ka-talk time, no? Sabi kasi dapat klaro yung objective first, no? Tatanungin mo sila ano yung objective, bakit tayo nag-uusap, no? Para ma-ensure ko na mako-cover ko talaga kung ano yung objective niya o ano yung tulong na kakailanganin niya. Kaya maganda yung cognitive behavioral therapy kasi talagang sulit siya, no? Scientific siya, may proseso siya talaga, guaranteed siya, no? Ang taas ng success rate niya. Ibig sabihin, kasi evidence-based siya, so very successful ang mga nagtitake ng CBT or Cognitive Behavioral Therapy. By the way, my name is Jeremy. I'm a graduate of BS Psychology. I also have certificate from CBT Australia of Cognitive Behavioral Therapy. Okay, konti lang kami yan at mahal yung klase na yan. So, dahil hindi pa ako practicing psychologist, I'm sharing this to the world as a coach lang kung paano gagamitin using the concept of CBT and also based on my experience and research na nakadikit sa science. Okay? If you wanna talk to me, nandito po sa taas yung mga information kung paano ako mako-contact. Kung may bayad ba, meron po. Pero dahil tulong ito, ikaw magsasabi kung magkano yung kaya ninyo. At kung fair sa akin, then schedule tayo ng talk time. Ngayon kung wala tayong pambayad talaga, itong mga videos na to libre. Kailangan lang panoorin yung mga information na to. Hanggang sa makaipon ka na, at confident ka na sabihin sa akin kung magkano kaya mo, at pag nakita kong fair, then usap tayo. Ganun lang kasimple ang buhay. So libre, panoorin yung mga videos ko sa YouTube, nandyan din, nakasulat, okay? So ganun lang po. So mabalik tayo dun sa topic natin. This is quick lang. So ang kadarmihan gusto kong bumalik sa dati ko. Yung sinasabi ng mga tao, may anxiety disorder. Okay, bakit ba kasi hindi ka bumabalik sa dati mo? Okay. Una ganito, meron akong ka-talk time na nasa in his 60s, late 60s. Sabi niya, dati naman, ito may condition pa nga ito, may condition pa ito sa kanyang katawan. Okay? Talagang meron siyang condition. Meron siyang gano'n, So, ngayon, sabi niya, dati pa itong condition ko, ilang years na, more than 10 years na. Dati hindi ko lang ito pinapansin, wala akong anxiety. Pero nung nagkaroon na ako ng anxiety, talagang lumalala yung condition ko. Kasi siyempre, pag may anxiety ka, mataas, mas kumakabog yung dibdib mo kasi gawa nung perceived danger na iniisip mo lang. Kasi usually, anxiety disorder, perceived danger lang siya. Hindi siya real danger. Ang real danger, kunyari, may sunog. O, di tatakbo ka kasi may sunog, di ba? Ito, ang sunog niya, yung isip niya na, ala, ganito, ba't ganito, bakit di ako mabalik sa dati, bakit ganito, yung mga what if. So, yun yung nagiging sunog niya. So, ang tawag dyan, mga perceived danger lang. Kasi hindi siya totoong danger kagaya ng may sunog, aksidente, na hold up, So hindi yun real danger. Yun pala mga real danger. Ang perceived danger, yung mga iniisip mo lang na baka may cancer ako, baka ma-stroke ako, tapos walang ebidensya. Wala naman sa real danger talaga. Okay? So bakit? Sabi ko sa kanya, kasi kailangan magaling din talaga yung yung coach mo or yung therapist mo talaga kung pupunta ka sa isang psychiatrist o psychologist. Hindi lang titingnan yung simptomas mo, titingnan din yung lifestyle. Okay? Puntahan muna natin yung lifestyle. Kasi nga, retiree na, hindi na siya busy. Retiree na siya, hindi na siya busy. Dati, nung nagano siya, dami niya mga pinagagawa, daming projects, etc. So, maliit lang yung attention niya doon sa kanyang condition. Pero ngayon, dahil retired na siya, wala na siyang ginagawa, so yung buong oras niya, nandun lang sa pag-iisip sa kanyang simptomas sa katawan. At yung kanyang mga what if, paano kung hindi na mawala to, ganito na lang ba ako habang buhay? Kasi nga, hindi busy yung utak mo. You have all the time para isipin yung iyong anxiety. Ngayon, ano naman nangyayari dun sa may busy pa? Na nagtatrabaho pa, nag-aaral pa, bakit hindi sila makabalik dun sa dati? It is because naging sensitive ka na sa anxiety mo, mas binibigyan mo na ngayon ng energy or ng weight yung nararamdaman mo sa katawan na actually you are safe. Those things are just normal reaction kapag takot talaga ang tao. Kaso ang problema mo, takot ka lagi. Takot ka sa lahat. Takot ka sa specific things. Takot ka sa
mga bagay-bagay na ginawa mong nakakatakot sa pag-iisip mo. Halimbawa, takot ka sa blood pressure. So, na-discuss ko na yan in many videos I have. Halimbawa, takot ka na hindi ka makatulog. Kasi ang mga pinagsasabi mo sa utak mo, bababa ng immune system ko, magkakasakit na ako, magkaka-cancer na ako. So, ang dami mga mali. No? Kailangan 8 hours yung sleep ko. Dahil sa mga maling paniniwala mo, sa kabasa mo kung saan-saan na hindi credible, nag-Google ka lang at may napanood kang tatanga-tangang video na nag-share, nag-spread ng mga maling information na yon. Or pwede kasing tama sa kanya kasi na-experience niya, pero hindi ibig sabihin tama sa buong mundo. Kasi yung na-experience niya na yon, sarili niya lang na realization niya na hindi kasi ganito ginawa ko kaya ganun yung nangyari. Ang hindi niya nakita doon, marami palang factors pa kung bakit nangyari sa kanya yon. Gets nyo? So hindi porket nangyari sa kanya, mangyayari sa lahat yon. Kasi marami kayong kailangan i-consider na factors. Okay? So, yun yung pinaka-reason. Bakit? So, ano yan parang iceberg, no? Nakikita mo lang sa taas ng dagat yung maliit na cone, no? Iceberg na bundok ng yelo, pero sa ilalim niya napakalaki. Okay? So kailangan talagang bungkalin yon at malaman kung ano yung mga maling pag-iisip na naglilikha ng takot ninyo at dun ko kayo tutulungan. Okay? Maraming psychoeducation na kailangan dyan. Kailangan malaman ninyo yung biology. Ang hirap no? Pero ganun talaga kaya mahal ang cognitive behavioral therapy kasi kahit yung kondisyon ninyo, inaaral pa talaga namin yan. Base sa science, hindi pwedeng kaninong chismis lang. Kailangan yung makabago ngayon, yung mga ganun. Okay? So with that, maraming salamat. Message me, usap tayo, share the video, at kailangan diagnose ng doktor for anxiety disorder. Okay? At kasi, teka lang, talagang kung may sakit, kailangan gamutin yun. Okay? Kaya dapat na-rule out na lahat ng sakit. At sinabing hindi, sa psychiatrist ka pumunta or psychologist ka pumunta. Pero mas maganda, kasi galing ka naman sa doktor, no, na-check na lahat ng katawan mo, I'm sure. Dapat gano'n yung ginawa nila base sa simptomas mo. Okay? So, usap tayo soon. Pero pila po ngayon, puno na ako hanggang April 23, tsaka lahat ng weekends. Parang 23 na nga lang ata, tsaka April 30 ang available. As of April 13 Okay? So, yeah, ganun talaga. Bye. Thank you.